Number one, through trials and testing. Abraham is the father of faith, sabi ng mga Christian, sabi ng mga Hudyo, at sabi ng mga Muslim. All the monotheistic religion, pag sinabing monotheistic, isang Diyos lang yung kinikilala. Christianity, Judaism, and Islam, they consider Abraham as the father of faith. And in reality, in the Bible, yung lahi ito galing talaga sa lahi ni Abraham. Si Ismael, diyan nagmula yung lahi ng mga Muslim. Si Abraham, dun lahi ng mga Hudyo. And then from that faith, lumitaw ang Christianity. So, Abraham is the father of faith. At marami siyang dinaanan to test his faith and to prove tatay talaga siya ng pananampalataya. Matindi talaga to. Sabi sa Hebrews 11:17 to 19, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. So may faith si Abraham, then the faith must be tested. At yung testing ng faith, hindi madali. Pag yung exam mo, 1 plus 1 lang, college ka na. Para naman nakaka-insulto yan. Tapos ang sagot mo pa, 11. Talaga nakaka-insulto din sa teacher yon, di ba? Magpatulpuhan na kayo pag ganyan ang usapan. Pero, the more na tumataas ka, hindi na pwedeng 1 plus 1 yan. Hindi na pwedeng basta-basta geometry, algebra lang. Lalong lumilevel up yan, calculus na yan. No, lahat ng exam, yung exam dito kay Abraham, matindi. Ano yung exam? Sabi ni Lord, i-offer mo yung kaisa-isa mong anak. He who had received the promise was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac, your offspring be named. Okay? Sabi ni Lord, bibigyan kita ng anak. Magiging tatay ka ng maraming bansa. Mula sa anak mong yan, kakalat kasing dami ng buhangin sa karagatan at kasing dami ng bituin sa kalawakan ng iyong magiging lahi at maraming bansa lilitaw sa iyo. Eh dito sa isang ito, manggagaling matutupad yung pangako. Kukunin pa. Kukunin pa. Ay, paano na lang, Lord? Di ba may pangako ka na makakapag-asawa ako? Ito na nga lang yung nanligaw, namatay pa. Inagaw pa. Paano na, Lord? Kaya bang limitahan ng pangyayari ang Diyos? Nung umaakyat sa Genesis, umaakyat si Abraham dun sa bundok kung saan iaalay si Isaac. Nadaanan din namin yon nung nagpunta kami Israel. Nung inaakyat nila yon, ang nasa utak ni Abraham, sabi niya kay Isaac, sabi niya nung bata, Tay, may kahoy, may kutsilyo, lahat kompleto sa pag-aalay. Sabi nung bata, sabi ni Isaac, Tay, nasaan yung offering? Nasaan yung kambing o tupa? Anong sagot ni Abraham? God will provide. May faith si Abraham na nung inutusan siya ni Lord na ialay mo yung anak mo, iniisip niya, may faith siya eh. Kilala niya si Lord eh. Mabait to eh. Hindi ito masamang Diyos na papatayin yung pangako eh. Alam niya yun eh, sa puso niya at sa isip niya. So habang naglalakad, sabi niya sa anak niya, God will provide. Yung word na God will provide, faith niya yun. Pero siguro naghahalo yung kaba, takot, faith. Tatakot siya biglang. Hindi, may faith ako kay Lord. Biglang, wala pa rin provision. Nandito na sa kalahati ng mundo, wala pa rin ako nakikitang kambing at tupa. Ay, Lord, ano ba talaga to? Pero, Lord, mabait ka. Hindi pwede magsabay yung faith tsaka fear, di ba? So, matatakot siya. Pagdating sa bandang doon, wala pa rin kambing at tupa. Lord, provide ka pa. Nagbago yung faith niya. Nung sasaksakin niya na si Isaac, hindi na God will provide. Ano na yung faith niya? He considered that God was able even to raise him from the dead. Nag-shift yung faith niya. Yung pananaw niya. Pero kay God pa din. Hindi nagbago yung faith niya kay God. Mabait to, makapangyarihan to. Kaya nitong baguhin lahat. So nung sasaksakin niya na si Isaac, ang nasa isip niya, sige Lord, susunod pa rin ako, bubuhayin mo naman to. Dalawa yung faith niya. Magpo-provide si Lord o bubuhayin niya pag pinatay ko yung anak ko. Sabi dito, from which figuratively speaking, he did receive him back. Talagang, ang namatay talaga dun sa taas ng bundok na yon, hindi si Isaac. Si Abraham ang namatay.
Namatay siya sa mga kagustuhan niya. Namatay siya sa controlling spirit na siya nasusunod dahil paborito niyang anak to nag-iisa. Namatay siya sa mga pangarap niya at si Lord lang ang natira. Kaya nung sa bundok na yon, hindi si Isaac ang namatay, si Abraham. Minsan may mga tinatanggal si Lord sa iyo para ka mamatay sa sarili. Mamatay ka sa kalokohan mo. Mamatay ka sa pamimilit mo until si Lord lang yung talagang minamahal mo. At pag dumating yung puntong yun, sasabihin ni Lord, okay, napatunayan ko na, ito na yung bayad lupa, ito na yung boyfriend, ito na yung girlfriend mo, ito na yung negosyo, ito na lahat na kailangan mo. Dahil inuna mong hanapin ng Diyos, lahat ngayon ng kailangan mo idadagdag sa'yo. Amen. Pasado. Pasado sa exam. Ano nagpapasa sa exam? Faith. Magpo-provide si Lord. Pero alam niyo yung kwento, di ba? Pagdating doon sa taas ng bundok, nung sasaksakin niya na yung anak niya, biglang sabi ni Lord, wag. Tama na, pasado ka na. Tapos may nakita siyang ram, hindi alak ka, hindi whiskey. Yung yung kambing na yung lalaki, no? Sabi niya, ayan, yan yung ialay mo. Pasado. Tanawin katabi mo, papasa ka kaya? Kung sasabihin ni Lord, lahat na Isaac sa buhay mo, bitawan mo. Lahat na Isaac sa buhay mo, patayin mo. Lord, dami kong Isaac. Yung trabaho ko Isaac, yung negosyo ko Isaac, yung anak ko Isaac, yung apo ko Isaac, yung asawa ko Isaac. Hindi ba ni Lord, yung asawa ko na lang? Dami mo Isaac.